Ayan, dahil may nagpuwag ng pukyutan, napasugod yung mga bumbero. Yung pukyutan nasa taas, napakarami. Nabulabog yung ano natin. Nagapa na baka lalong lumaki yung apoy. Pero may nagpupuhog ng pukyutan doon sa kabilang bakod. Gagapang yung apoy dahil tuyong tuyo. Tapos residential area tong nasa side ko. Gumagapang na yung apoy doon sa baba. Hindi tayo makalapit kasi may mga pukyutan. Nagpupuhog sila ng pukyutan. Binugahan na ng tubig. Ang pagka hindi kasi namatay ang apoy na yan, ang kalalabasan niya grass fire, kakalat yan dito kasi tuyong tuyo yung tuyong tuyo yung damo sa paligid. Kaya itinawag sa bumbiro para mapula. Hanggang doon sa baba kasi sa may sapa yung sa may ilog yung nagaling yung apoy. Kaya mainam na agapan na agad para hindi kumalat. Pinupuhag nila yung pukyutan. Nung nabulabog na yung pukyutan, siguro hinabol yung nagpupuhag. Yung takbuhan. Gumapa yung apoy sa mga tuyong dahon sa baba. Ayan yung para truck nila. Buti na lang at nagapan agad, nakakita agad ng tropa. Kung hindi, malamang kakalat ang apoy, lalong lalaki. Kaya sa panahon ngayon, wag po tayo basta-basta magano ng apoy at napakainit ng panahon. Madali pong kumalat ang apoy. Ito naman, maliit lang naman, nga lang gumagapang siya. Nasa mga tuyong dahon, mga laglagan sa puno at kawayan. May posibilidad na lumaki lalo pag malakas ang hangin. Wala na yung usok, ibig sabihin wala nang apoy. Wala nang apoy.